Huwag umiyak, magiging okay na. Sandali, ingat sa masisira. 5 taon kaming mag-asawa. Walang sawa sa pagtatrabaho. Inalagaang lumaki ang anak namin. Sabi niya, para daw hindi mabawasan ang pagmamahal ko sa anak namin. Pinakiusapan niya akong magpa-vasectomy. Mahal. Kapag nagpa-vasectomy ka lang, hindi mababawasan ang pagmamahal nitong Yao sa anak. Sige. Cheng, maligayang kaarawan. Kinabukasan pagkatapos ng vasectomy, dinala niya ang perlas ng buwan sa bahay para magdiwang at magkunwaring kasintahan nito. Uwi para makilala ang mga magulang. Mahal, ikaw. MGA Nakaron. Yao Yao. Sana, maging kasintahan mo upang samahan ako umuwi. Para makaiwas sa udyok ng kasal ng magulang ko. Walang problema sa munting tulong na ito. Pumapayag ako. Hindi ako pumapayag. Anakin I Tong Yao. Asawa Keo. Kakatapos mo lang ng vasectomy. Dapat magpahinga ka muna na maayos. Bakit ka lumabas dito? Halika, ihahatid kita pabalik. Ikaw ang asawa Keo. Bakit kailangang magpanggap bilang girlfriend para harapin ang magulang niya? Ikaw ba? Wala ka talagang simpatya. Mga magulang ni Kuya Chen laging namumulit sa kasal. Best friend niya ako. Anong masama sa pagtulong? 5 taon na tayong kasal. Ni minsan, hindi mo ako Sa inyo, para makilala. Bakit sa isang salita niya lang? Handa ka nang sumama sa kanya pa uwi. At bilang girlfriend pa ang pagpapakilala mo. Yao Yao. Tama na ang away, may punto sa mo. Hindi ko dapat humingi ng malaking pabor. AKO. Ako pa rin. Mag-isip na lang ako na. Huwag kang magalala, Kuya Chen. Sigurado akong tutulungan kita dito. Kuya mo, bakit parang wala kang utang na loob? Kung hindi dahil kay Kuya Chen, mararating ba na kumpanya ang tagumpay na ito? Kung gayahin mo si Kuya Chen. May lista kumpanya ko sa merkado. Pwede rin akong mag-leave sa trabaho para sumama sa'yo pauwi at makilala ang mga magulang mo. Anong sinabi mo? Yung tulong niya. AKO naman talaga yun. Tama na, isa ka lang namang house husband. Alam mo ba kung ano ang key performance indicators? Alam MOBA kung ano ang total quality management? Ang lakas ng loob mong angkinin ang mga nagawa ko. Hindi ko alam yan, pero asawa mo ako. Ilang taon na kitang inaaya na umuwi sa amin, pero ayaw mo. Ngayon, gusto mo nang umuwi kasama ang ibang lalaki? Hindi ko alam. Baka isipin ng iba na siya ang asawa mo. Sinabi ko sa'yo, hindi ako sang-ayon dito. Si Kuya Chen ay matalik kong kaibigan. Ano ba masama sa pagtulong sa kanya isang beses? Si Tito Lu ay mabuting tao. Madalas akong pilhan nang may dapat tumulong mama kay Tito Lu. Papa, napakaipit mo naman. Guwa mo. Simula kolehiyo kami, inaya. Hindi kami mapaghiwalay na matalik na magkakang. Kung may masama, inaisip tungkol kay Yao Yao, hindi siya mapapakasal sa'yo. Anong lalaki na best friend? Para sakin, parang magkasintahan na kayo. Kuya mo, bakit ang dumi ng isip mo? Pupuntahan ko na yan. Kung pigilan mo pa ako, hihiwalayan na kita. Mahal, pakinggan mo ako. Dahil sa kanya, gusto mong makipag-divorce sa akin. Tama, sa tulad mong walang alam sa mga bagay, kahit isang segundo pa, nakakadiri na talaga. Sinunod ko lahat ng gusto mo dahil lang sa kanya. At ngayon, magdi-divorce tayo. Mahal kita, asawa Keo. Mahal Keo. Mahal din kita. Tang Yao. Nagbago ka na. Hindi ako kailanman nagbago. Masyado ka lang maliit ang isip. Si Aoming, makinig ka sa sinasabi ni Papa. Ayoko makinig. Ayoko makinig. Gusto ko si Mama ang tumulong kay Tito Lu. Gumo, hindi ko akalain, kahit bata hindi mo kayang lampasan. Bilang lalaki, mas malawak dapat ang pangunawa. Magkaibigan kami ni Yao Yao. Ang inakin niyo na ang laki na. Ano magagawang si Rain ang pamilya? Kalokohan mo yang malawak na pangunawa. Parehong lalaki, hindi ko ba mahuhulaan? Ang mga madumi mong balak. Kuya mo, Nazern Kanabiang bait. Paano mo nagawang saktan si Kuya Chen? Ikaw ay masamang ama. Ayoko na sa'yo. Masakit ba, Tio Lu? Huwag kang umiyak siya. Hindi masakit si Tio.
Ayos kaling biye? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Ayos lang AKO. Baka puwid kalam yun ang nangyari. Sa pinakamasama, uwi at papagalitan. Sa totoo lang, nitong mga taon, ganito kinasanayan ko. Huwag mo akong sisihin. Ayokong maapektuhan ang relasyon ng pamilya. Kuya Chen, ang dami mo nang naiambag sa kumpanya. Siguradong tutulungan kita rito. Tara, punta tayo sa ospital. Mahal. Parang bumukayulit ang sugat kayo. Pwede biye. Ihatid mo muna ako sa ospital. Tama na. Guemo, isa lang itong simpleng operasyon. Huwag kang mag-overreact. Mag-isip-isip ka na lang muna. Huwag kang gagalaw. Baka magbukas ang sugat mo. Bakit ako nandito sa ospital? Nakita ng security na bukas ang pinto ng bahay mo. Akala may magnanakaw. Pagpasok nila, nakita kang wala malay, kaya dinala ka sa ospital. Tama pala, nasaan ang kamag-anak mo? Kakagaling sa operasyon, nagbukas ang sugat. Malaki ang posibilidad ng impeksyon. Kailangan ng 24 oras na pag-aalaga ng pamilya. Sige. Mrs. Nasa. Nasa overtime AKO. Huwag mo akong istorboan. Kaya ko itong mag-isa. Jinanggu, si Lin Sixi, agapangulo ng Shengshi Group. Nakipag-aisa na ako sa Jia, Hua Group nitong Yao. Salamat, Ginang Lin. Jinanggu. Tinulungan kita ng sobra. Isang salamat lang, hindi ba masyadong mababaw yon? Ano ang gusto mo? Ganito na lang. Ikaw ang magpakain sa akin. Jindiaksyon negosyo mo, di ba? Sweet and sour fish nila ang sarap. Walang problema. Narinig ko kay tita na balak mo dalhin ang asawa mo. Bakit wala naman si Mrs.? Si Yao Yao ay nag-o-overtime sa kumpanya. Medyo busy siya. Pero sabi na matanda, 5 taon na kayo. Si Yao Yao, bumabalik ka taon-taon para samahan ang mga magulang ko. Yung ginutil sa bahay mo, Ang lakas na zelup ni isang gwapo lang naman. Pwede lang pang stay-at-home dad. Vala siyang lakas ang gelube kumontra sa ikin, takot na baka hiyalan kayo siya. Itong kaboses na to. Mrs. Apo ko! Lolo, kukuha ng pagkain para kay Ludia. Aba, napakabait naman. Hindi lang hiwalayan, pero kailangan ko siyang palabasin ng walang dala. Ang dami mong ari-arian. Sayang kung ibigay sa walang... Oo, yung kumgaya pong umasa lang sa iba. Ganito dapat ang pagtrato sa Hindi ba si Ginangtong? Nasa overteam ba siya? Bakit siya nandito? Hindi ba dapat siya nasa overtime? Hindi ko akalain nandito rin siya. Yao Yao. Itong tagapag-alaga, hanggang ngayon di pa alam ang relasyon niyo ni Zichen. Ang relasyon kay Elu Jihen. Anong ibig sabihin nito? Alam ko na, so ano ang gawin? Kan hindi ako nagkataon kanagdalang taonon. Natatakot akong makaapekto sa karera ni Kuya Chen sa labas. Sa tingin mo ba papasan ko ang isang taong ang alam lang ay maguto at malinit na sa bahay? Ano? Si Xiaoming. Hindi ko tunay na enek. Yao Yao. Napakahirap ng mga taong ito para patawarin mo ako. Kuya Chen, hindi mo ba alintana basta magpakasal ako sa isang gwapo? Bakit naman? Ikaw ang tunay kong pag-ibig sa buong buhay ko. Ang hangal na iyon talaga namang walang utak. 5 taon na, zinamahan monta kami, pero hindi niya man lang ito natanto. Kung matanto niya, ano? Anak ko ang tumulong kay Yaya, bayani ng pag-akyat ng Jiao. Ang hangal na iyon, kaya ba niyang maghain ng pagtutol? Tong Yaya. Sa lahat Engao Night, ayaw mong sumama pabalik para makita ang magulang ko. Engao, nakikisama ka sa pamilya ni Lu Zihen. Pakinasik Xiaoming. Hindi pala siya anak kayo. Alam nila lahat ito. Ako lang ang walang alam. Sobrang klabis na nila. Ginawa nila ang kasuklam-suklam na bagay. Sir Gu, okay ka lang BA? Ako, okay lang ako.
may mas nakakatawa para dito. Sinabi kayo sa kana na gusto kong magipeva sa siya. Ang nakakatawa, pumayag talaga siya. May ganitong kwento talaga. Yaw. Ikonek sa MGA magulang kayo para matawa sila. Pampalasa habang yuminamamaya. Sinabi kayo sa kana na ako siyang magipakalating pagmamahal kay Xiaoming. Sana, ibigay na lang ang pagmamahal niya kay Xiaoming. Ang nakakatawa, nanawala talaga siya at nagpa-vasectomy pagkatapos. Grebe, mamatay ako sa katatawa. Ang lalaki, inilaan niya ang lahat para sa'yo. Talagang parang aso na sunod-sunuran siya. Walang kwenta, pakumbaliw sa pagmamahal kay Yaw. Basta ti salita ni Yaw, mamati siya. Hindi magukventa, wayo. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay nawalan na ng kakayahang magkaanak. Hindi kaya masama naman yan? Anong masama doon? Kapag wala na siyang maging anak, lahat na jaman na magulang niya, mapuputa sa apo kong panganay. Tama ka diyan. Ngayon ko lang napagtanto. Lahat nege ito ay isang panloloko. Guemo, pakakasalan kita. Tamanda tayon magkasama. Hindi ka pa tapos sa trabaho? Miss na kita. Ang bait mo, mahal. Mahal na mahal kayo siya. Pero ang nakuha kayo lang Ay pagtaksi. at tusong panlilin lang. Pati ari-arian ng magulang ko hindi rin pinatawad. Tungkayaw, napakahalupit ng puso mo. Buti na lang hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Kang hindi, mas nakakadiri pa ang mga bagay na kaya mong gawin. Mama, ayoko na tawaging papa si Gumo. Hindi siya ang papa ko. Si Tito Lu ang totoong papa ko. Kuya Chen. Hindi naman pwedeng laking tagin ka ni Xiaoming na tito, di ba? Sa huli, ikaw naman talaga ang totoong gaman niya. Paano kung palitan ni Xiaoming ang tawag sa'yo ng papa? Hindi pwede yan. Si Gumo ang napapali na kapag nalaman niya. E paano kung? Tatanggapin ka bilang malit na tatay. Magandang idea ito. Ayos, desibido na. Halika, maganda ang naraf. Kain tayo para magdiban. Cheers! Ang dami niyong walang kwenta. Ang dami niyong walang kwenta. Kung hindi dahil sa'yo, magkakaroon ba si Tongyaw ng ganito ngayon? Jinunggu, huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan kitang turuan ng leksyon ang 2 taong yan. Huwag na lang. Jinunggu. Si Tongyaw, ganito ang trato niya sa'yo. Inagpapasesyahan mo pa rin siya. Hindi kaya. Mahal mo parang siya? Mahal, iniisip kong ganito ang paraan para harapin. Masyado na iya magaan para sa kanya. Ibig mong sabihin, Sa lahat ng mga taon na ito, palihim akong tumulong sa kanya para makaangat. May pasok ang Jia Hua Group sa merkado. Kung kaya ko siyang bigyan, kaya ko rin iyong bawiin. Gusto ko siyang mawalan na lahat. Pamilya nila'y mabuhay sa kawalang pag-asa. ako na ang bahala para tapusin ito. Sa ilang araw, magaganap ang seremonya sa oras na yon. Gusto kong tuluyang mawala sila. Tatanggalin sila mula sa mapanahaisya. Hindi. Ako na mismo ang kikilos. Para parusahan ang masamang mag-asawa na mas masahol pa sa mga hayop. Yaw. Maxi Arlang, AKOs, ngayon ay napakagandang araw. Samahan mo ng maayos sina mama at papa. Guemo. Bakit siya narito? Hindi tama ito. Siguradong mali ang nakita ko. Dito Patalaga, S.A. Jingxian. Anong pupunta ang lalaking yon sa ganitong klaseng mananyang lugar? Kuya Chen. Sumang-ayon sa wakas ang Shengshi Group mag-collaborate. Inimbitahan dumalo sa kanilang signing ceremony sa susunod na araw. Ang galing. Makakatrabaho natin ang Shengshi Group. Kahit malaman ang relasyon natin, walang makakapagsabi hindi masama. Pagdating ng makakasama na tayo ng walang pag-aalinlangan. Guemo Jia. Mahal kayo. Sa buhay na ito, sisiguraduhin ibibigay ang tutulungan kitang tuparin ang mga pangarap mo. Tong Yao.
Sa lahat ng taon na ito, ibinaba ko ang aking pride para sa'yo. Inalagaan ko ang pamilya. Tinulungan kang palakihin ang kumpanya mo. Ganito mo ako ginagantihan. Naayos na ng binata ang utos. Naliko mga accounts ng Jiahua Group, kaya pwede nang bigyan ng dago. Magaling ang ginawa mo. Pero bago mangyari yan, May mga bagay na kailangang tuluyang tapusin. saan ka nagpunta? Kasama MOBASI Luzichin? Siya? Hindi na yan namin, DBA? Imposible. Nasa ospital siya palagi. Paano niya malalaman? Sinemahan kayo ang pamilya and I Kuya Chen. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Puro pagkakaibigan kami ni Kuya Chen. Kung talagang may nangyari sa amin. Ikaw ba makakaupo dito ng ganito? Walang mali siya kahit may anak na. Pero, matatapos din lahat to agad. Ganitong oras na. Nangangamba ako, delikado ka sa labas. Hust. Ang lalaki pa rin. Siguradong hindi rin siya maglalakas loob magalit. Tama na. Balak papuntahin si Xiaoming kay Kuya Chen bilang maliit na tatay. Ang pagtanggap, itakda na natin bukas. Sa wakas, sinabi mo rin sa akin. Ang bagay na to, Nate ng MOBA ang opinion kayo? Ito'y griega abiso. Hindi Yuzapan. Paano? Si Kuya Chen tinatreto si Xiaoming na parang sariling anak. Anong karapatang hindi sumang-ayon? At saka, ang dami ng natulong ni Kuya Chen sa akin. Tinilangan ang Jiahua Group na nakuha pa niya ang proyekto ng nakalistang grupo. Koneksyon niya, mas malawak. Pinili ni Xiaoming na tawagin siyang pa. Mas maganda kung may dagdag na koneksyon sa hinaharap, hindi ba? Tama ang sinabi ni Mrs. Sang-ayon ako. Ang dali niyang pumayag. May masama kaya siyang balak? Hindi maaari. Anong gulo ang magagawa ng isang tanga? Guemo. Ang talino mo naman. Papalampasin ko na ngayon. Pero, Kung susubukan ulit si Kuya Chen, hindi kita patatawarin, narinig mo ba? Naintindihan kayo. Yao Yao, Bakit ka nayon lang umiwi? may sinabi ba yung tao na yun? Hindi siya maglalakas loob. Isa lang siyang aliping sunod-sunuran. May magandang balita para sa'yo. Simulang gayon, araw-araw tatawaging tatay. Tong Yao. Ito. Ang gastos sa buwan na ito, hindi ba? Mabuti at alam mo na. Dagdagan kita ng 500 piso. Kunin mo ito sa accounting bukas. Hindi man lang tinitignan, tapos pipirma na agad. Mukha na naman naglalambingan kayo ni Luzichin. Tong Yao. Sana, kaya mo pa rin tumawa kapag dumating ang oras. Si Gumo, napakabobong lalaki. Anak mo tumatawag ng iba na tatay, tapos may piyesta pang pagkakakilanlan. Hindi ka ba nahihiya? Pero, hindi kaya talagang anak ni Luzichin si Gu Xiaoming? Sa totoo lang, may hawik sila sa mata at kilay. Huwag mong sabihin, pero mukhang totoo nga. Nilagyan ng sunggay si Gumo. Hindi lang yun. Narinig ko pa na, Zigu Montag kamakailan, nakpatali. Hindi ito mas Kaysa sa pagiging niloko ng asawa. Mga tao sa paligid, malinaw na nakikita lahat. Ngayon ko lang napansin ang kanilang sikreto. Tingnan ni Narito na ang bida ng araw. Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong araw ay may dalawang mahalagang bagay. Ang una, pagtanggap kay Xiaoming sa pamilya. Ang pangalawang mahalagang balita. Grupo Jiahua at Grupo Xingshi ay nagtagumpay sa isang estratehikong pakikipag. Ang seremonya ng paglagda ay gaganapin sa loob ng 7 araw. Miss Tong, nakuha mo ang suporta ng Grupo Shengshi. Huwag mo kaming kalimutan, dati mong kaibigan. Oo nga, matagal na tayong magkasosyo. Kung umunlad, huwag kalimutang magpasalamat. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako si Tong Yao na walang utang na loob. Basta't may makain ako. Siguradong may makain din kayo, kahit sabaw man lang. Siyempre, ang tagumpay ng Jiahua Group ngayon. Ang lahat ng kredito ay kay Kuya Chen. Dahil sa kanyang tulong,
Nagkaroon ng sansa ang Jiahua Group na makipagkasundo. SA Shingsher Group. Ang tulong niya. Tingnan natin, Pagkatapos ng araw na ito, paano ka pa niya matutulungan? Sige na, Nayan. Ang seremonya ng pagkilala. Opisyal nang magsimula. Pimantik ha. Tawagin mo si Itay. Itay ay mabait na Ana. Inihanda ka ni Itay ng Isang malaking red envelope. salamat, Itay. Guemo. Si Xiao Ming kinilala si Kuya Chen bilang Itay. Ikaw bilang tunay niyang ama, wala ka bang hinanda na regalo? Siemper Marone. Buti naman at naisip mo yan. Huwag naman sanang mumurahin ang regalo. Baka mapahiya SI Xiaoming. Anak. Ang tariyam ISA lang siyang homemaker. Huwag mo na siyang masyadong pahirapan. Sa karneyan, 500 piso lang ang buwanang allowance niya. Ang regalo na inihanda ko. Sigurdong magigustyanay. Guemo. Ibig mong sabihin, piyestang pakikita ni Xiao Ming. Bakit remote control ang regalo mo? Siyempre hindi. Ang regalo na inihanda ko ay ang magkasama kayong tatlo bilang pamilya. Ito si Tong Yao. Nakipagrelasyon kay Luzi Ano to? Ang piyestang pagkikita naging eksena ng pagsasakdal? Ano ba talaga ang nangyayari? Ako at si Kuya Chen ay palaging maingan. Paano nalaman ni Gumo? Merenda. Nadiskubre na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Nawala na ang dangal ng pamilya Lu. Pati niyo na-discover ng taong to? Sinabi kong mag-ingat sila pero di nakinig. Kia. Sinusundan mo ako. Ibig sabihin, anamin mong nagluko ka. Ako. Balasubas walang hiya magapart. Tunya. Ikaw at ang anak ni Kuyo, 5 taon na. Balak ha, Beng Hiya? Tunya. Tingnan paano ka magdadahilan sa harap ng maraming tao. Paano ka magpapalusot. Itong litrato. Peke itong litrato. Siguradong pinalitan mo ito. Ang anak ko at si Yaya ay magkay. Kung may nangyari man sa kanilang dalawa, ikaw bang walang silbi ang magiging opsyon? Naintindihan ko na. Dahil magkaibigan ni Yao Yao, hindi ka masaya. Sinadya mong mag-edit ng kasuklam-suklam na larawan para siraan ako. Tama ba eh? Guemo. Bakit ang kitid ng utak mo? Huwag mong sabihin. Magtrabaho para sa pamilya. Wala akong karapatang magkaroon ng kaibigan. Siraan ang anak ko, ayos ba yun? Sa huli, siya ay tunay na lalaki. Si Yao Yao ang iyong asawa. Paano mo kayang tiisin na makita siyang bumagsak ang pangalan? Guemo. Esensya na kung nakaapekto ito sa iyong pamilya. Hindi na makikipag-ugnayan kay Yao Yao. Basta't magkasama kayong dalawa, namuhay kayo ng maayos. Ano ang nangyari? Ang mga lawang ito, dahil ba kay gumuntak, zelos ka talaga kay P. Hindi ako sang-ayon. Ang malinis ay nananatiling malinis. Ang marumi ay nananatiling marumi. Kami ni Kuya Chen ay magkaibigan. Ikaw na ang asawa kayo. Wala kang karapatang kontrolin ang kalayaan ko. Mahilig talaga kayo sa drama, ha? Gusto kong makita. Hanggang kailan niyo mapapanindigan yan? Anong ibig mong sabihin? Kung sinasabi mong peke ang litrato, tingnan mo nga kung ito ay totoo. Mahal, Ngayon ang handaan para sa pagkilala kay Tia. kung gagawin natin to, parang hindi maganda. May gumo naman na abalang-abala doon. Anong ikatatak? Mga kaibigan, tulungan akong suri. Toto BA Ito o Peak? Tong Yao. Luzichen. Ang lalanyo naman para kayong. Mga kontrabida, mga salbahe. Ano ba ang ginagawa mo?
Hindi mo pinapatay ang monitoring sa sasakyan. Paano ko alam na may mag-check na monitoring? Anong gagawin natin ngayon? Guemo. Dahil magkaibigan kami ni Yao Yao. Ikaw pa ang nag-edit ng mga larawan at gumawa ng video. Nakakatuwa ba iyon? Guemo. Bakit ka ganyan? Paano mo naimbento ang masamang usapan tungkol sa asawa mo ako? Paano mo nagawa sa akin ito? Bulag ako noong una. Kaya kita pinakasalan. Sa sinasabi nyo, ibig sabihin, ang video na ito ay gawa-gawa rin? Tama BA? Oo, tama. Ako at si Kuya Chen, malinis at purong pagkakaibigan lang. Gumontak. Sa lahat ng bagay, kailangan ng ebidensya. Hindi pwedeng salita lang ang besehan. Ang mga litrato at video, nasa harap mo na mismo. Sigurado BA kayo na gusto nayo pang magdanay? Binura ko na lahat ng records sa dashcam. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Guemo, Chairman ng Jiahua Group. Handa akong panindigan ang ginawa ko kung kaya mong magbigay ng konkretong ebidensya. Hindi ako tatanggi. Makhang. Tong Yao nagali in car surveillance footage kanina. Pero akala MOBA. Wala na akong ebidensya dahil doon. Gusto mo ng konkretong ebidensya. Ibibigay ko sa'yo. Guemo, anong ginagawa mo? Ano? Box ng halik. Ano? Box ng halik. Ang dalawang ngalanghiya, nagkatuluyan pa. Kitang-kita na ang box ng halik. Hindi mo pa rin inaamin. Nayan. Ano pa bang idadahilan mo? MGA Dahilan. Una. Kami ang magkasama. Ano ang magagawa mo? Ibig mong sabihin. Ay namin mo na. Yao Yao. Bakit mo inamin? Kuya Chen. Sa ganitong punto, ano pa bang itatago? Turtle. Sa huli, iwan ko rin. Anong kinakatakot ko? Oo nga. Kami na ni Yao Yao. Kung sisihin mo ako, sisihin mo, surreal. Sistihin AKO? Siyempre. Kasalanan mo, yan. While araw-araw, alam mo maglaba at magluto. Sa trabaho kayo, hindi mo ako natutulungan o napapagaan. Tama. Abala si Yao Yao sa trabaho. Malaki ang pressure niya. Ikaw bilang asawa niya. Hindi mo siya tinutulungan. Kaya, kasalanan mo talaga yan. Isang Bobby. Kayang mag-asikaso sa para saan ka pa? Ang anak ko, hindi katulad mo. Hindi lang siya nagbibigay ng emosyonal na halaga kay Yaya. Tumutulong siya sa trabaho para bawasan at solusyonan ang problema. Ang capable mo magtaxel, akala mo may mga magulang kayong ganyan. Hindi nakakapagtaka kung Ikaw. kayong walang hiya. Tama na. Guemo. Hindi BA. Nagkamali ako sa pagkakamaling nagagawa ng bawat babae sa mundong ito. Lahat ng ito. Hindi ba nangyari dahil sa'yo? Pero nangahas kang payahiya ako sa publiko. Gayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling mapatawad pa kita. Kang hindi, huwag mong sisihin na wala akong konsiderasyon sa pagiging mag-asawa. Huwag sisihin na wala akong konsiderasyon sa mag-asawa. Guemo, magpanggap kang hindi mo nakita ito. Na yun mismo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yao Yao. Kung hindi, agsisisihan mo ang lahat ng ginawa mong gayon. Sa tingin ko kayo ang magsisisi. Kung hindi dahil sa lihim na pamamahala. Akala MOBA, magiging ano ang Jiahua Group ngayon? Kung kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Siyempre kaya ko rin itong bawiin. Tigilan mo na yung pagiging mabait kuno mo. Huwag mo nang papurihan masyado ang sarili mo. Lahat na ito ay dahil kay Kuya Chen. Wala kang kinalaman dito. Lumuhod ka ng gayon at humingi ng tawad. Kakauni lang ang pasensya kayo. Guemo, 5 taon tayong kasal, pero sinaktan mo ako. Dahil daddy mahal kita. Kaya pinaglihi kita sa ginhawa. Sana'y nakita. Pero na yon. Ano ka BA naman? Ano kang nangahas na saktan si Yao Yao? Inahanap mo ang kapahamakan mo. Anak, Ikaw din. Para sa matalik na kaibigan, ginagawa ang mga nakakahiyang bagay. Mas masahol pa kaysa hayop. Layas ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang ipapakita ko sa'yo. Ikaw din, umalis ka. Alam nyo namang may pamilya na si Antoniao. Pero hinayaan nyo pa rin si Lucas Cedro. Kayong laha, wala rin kayong kwenta. sinong nagsabi na maging mabait kaya tuloy nagkaroon ng pagkakataon ang anak ko?
ikaw ay isang masamang Naglalakas loob kang saktan ang nanay ko. Tingnan natin kung hindi kita patayin, ikaw na walang kwentang tao. Kahit na, Hindi siya ang tunay kong anak. Pero pinalaki ko siya ng 5 taon. Sa huli. Isa pa siyang batang pasaway na di marunong Guillermo, kahit anak mo hindi gusto ang mga ginagawa mo, sapat na itong patunay na isa kang bigong ama. Hindi ba gusto, Emo Magdo? Okay lang. Iwanan mo lahat ng ari-arian mo. Kung hindi, huwag mo na iyang balakin. Iwanan mo lahat kaysa ibig kong gawin. hindi lang yon. Magbayad ng 1,000,000 kapalit ng nasayang na oras ni Yaya. Tama. Huwag hayaan malibre ang ganitong klaseng tao. Guillermo, mabibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod kang gayon at humingi na tawad. Pangako mo, mulang gayon wala ka ng sama ng loob kay Kuya Chen. Patatawarin kita. Kung hindi, pag umalis ka, pagsisisihan mo. Payo, abuting maintindihan mo ang sitwasyon. Kung walang yaw-yaw, wala ka rin sa karangyaan mo. Hindi ko kailangan ang gawin mo. Labhan mo ang MGA Demic. Magluto ka ng pagkain. Ihanda ang kama para sa akin at kay yaw-yaw. Etong walang kwenta. Pag umalis ka, sigurado tingnan kung hindi ka lumuhod at humingi ng tawad. Tong Yao. Hindi kita kinukumbinsi. Inabisahin kita. Anong karapatan mong abisuhan ako? Karapat-dapat ka ba? Buksan mo ang iyong mata at tingnan ng maayos. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Imposible. Kailan ko pinirmahan? Noon, kausap mo si Luzichen. Masyang nagyuzap kay Luzich. Wala kang oras para tingnan ang kasunduan na ibinigay ko. Tong Yao. Ito. Buwan ng gastos ba ito? Mabuti at alam mo ang tamang galaw. Ibibigay ang dagdag na 500 piso. Puntahan mo ang cashier bukas para kunin ito. Guillermo, kapag iniwan mo ako, magsisisi ka. Huwag kang makalala. Luluhod ka at hihingi ng tawad. Anong ibig mong sabihin? Hiwalay kong hiwalay, yaw-yaw. Anong kinatatakutan mo? Tutal balang araw, magkasama rin tayo. Tama ka. Balang araw, magkasama rin tayo. Mabait na tao ang humiling ng diborsyo. Nakatipid tayo na maraming abala. Hindi natin pwedeng hayaang makinabang ang mabait na kahit magdiborsyo kayo ngayon. Kailangan mo pa ring magbigay ka insistento. Tama. Siya iyon. Bilang ama, ito ang dapat kong gawin. Ni kahit isang kusing, hindi ako magbibigay ng suporta. Isaka. Kayo ang magbayad ng danyo sa emosyonal na pinsala. Guillermo, ang tigas ng puso mo. Anak mo siya. Hindi binibigay ang sustento. Kung hindi mo ibibigay, ay demanda kita. Hindi naman siya tunay kong anak. Bakit ko siya kikilalanin? Hindi siya tunay kong anak. Bakit ko siya kikilalanin? Hindi tunay na anak. Baka anak ng masamang tao ang mga iyan. Ginawa ni Gumo para mapanatag ka sa pamamahala ng grupo. Ako na ang nakresign is trabaho at nakasikaso is abahay, tapos nag-anak sa ibang lalaki. Wala ka na bang hiya? Ito. Siya. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Hindi tama ito. Yakada say pamilya nila Kuya Dan. Wala ibang nakakaalam ng pinagmulan ni Ming. Kailangan nilinlang niya ako. Ang bagay na ito, paano niya nalaman? Lumabas ka ba para magkalat tungkol sa akin? Hindi ko sinabi ito kahit kanino. Guillermo, kung ayaw mo magbigay ng sustento, sabihin mo, huwag kang mag-imbento ng kwento. Mag-ingat sa sinasabi mo. Kung wala may ipakitang ebidensya, huwag sisihin kapag inareklamo. Gusto mo ng ebidensya, tama ba? Ipapakita ko sa inyo. Nandito na ang DNA test. Pwede bang PKP Masamang ta. C. Napakabait namang ma. Ang ganitong bagay, alampasin mo na lang sana. Pero ikaw, napidinay test ka pa. Sige, desidido ka na magdivor. Yaya. Sige, agbibigyan ko siya. Guillermo, ayaw mo mamuhay na maayos, ha? Desidido kang sirain ang sarili mo, ha? Ayos. Kung wala ako, maghihirap sa lansangan. Magalala ka sa sarili mo baka sa. Ikaw ang maghirap sa lansangan. Ano mong ibig mong sabihin? Nagpapaka misteryoso ka pa. Dalawa. Tatlo. Dalawa.
Tapos na ang oras. Guemo, akala mong ganito maakit ang atensyon ko. Nayon ay cow. Ano? Bagsak ang stocks. Ha? Tapos na. Grupo ng Jiahua. Bumaba ang halaga sa merkado. Bagsak ang stocks. Anong gagawin natin ngayon? Paano nangyari ito? Kakapasok natin sa Kasama ang grupo ng siguradong tataas ang value ng stocks. Ano ito bumagsak? Ganito. Kakampiza pa lang. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Presidenta to may masama. Partnership Shengshi Group kinansela. Ano? Bakit kinansela ang partnership? Sabi ni Chairman, sabi niya may problema sa ugali mo, kaya kinansela ang partnership. Alam na ni Chairman Lin na Shengshi Group ang iskandalo nyo. Karapat dapat. Sigurado ako, hindi pa magtatagal. Ang Jiahua Group ay malulugi dahil sa dalawang masamang tao na yan. Ikaw ba ang may pakana nito? Tama ang sinabi ni Chairman, may problema ka talaga sa ugali mo. Kailangan ko pa bang gumawa ng kalokohan? Inagtaksilan mo kami. MGA Tao, balian nyo ang kanyang Putulan MOAKO. Subukan mong galawin ako. Siguradong pagsisisihan mo. Ano ba ang Tinjin MO? Puwid kit ang durugin. Parang dumiraging langgam. Ganun kudli. Napakabait mo naman. Ito ang kabayaran sa pagtatrador mo sa akin. Tigil. Tumigil ka. Nasaktan na naman ang sugat mo. Dadalhin kita sa ospital. Sino Kabie? Bakit nakikialam sa aming pamilya? Bulag ka ba? Ako si Sheng. Alam kayo, ikaw, ang kit mo, concerned kay Gumo. Siguradong may relasyon kayo. Kaya pala ang bilis mo gustong makipag-divorce sa akin. May kapalit ka na pala, ha? Nag-effort ka para mabuking kami and ito. Kinakabahan ka na malaman ng iba. Gagawa ka pa ng drama para palabasin na martyr ka. Minamaliit ko ang diskarte mo dati. Tumahimik. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Upunitin ko ang bibig ninyo. Ikaw, munting maganda, nagtatapang-tapangan. Sa tingin ko, ikaw ang kung di dahil sa iyo, bakit siya lalaban kay Yao Yao? Ngayon, babawiin kita. Alam mo ba kung sino ako? Kung galawin mo ako, pagsisisihan mo ang paparito sa mundong ito. Wawakasin kita, Luzi Chun, Hari Ing Langit. May oras ka pa. Mas mabuting alamin natin ng Ano nga ba talaga ang nangyari sa grupo ng Jiahua? napakabait mo. Maswerte kayo ngayon, pero sa susunod na mahuli ko kayo. Siguradong hindi ko kayo palalapasin. Yao Yao. Tara na. Sobra talagang nakakalampas si Tong Yao. Kung hindi dahil sa'yo, paano umabot dito ang grupo ng Jiahua? Nagawa pa rin niyang kratuhin ka ng ganito. Ginawang Lin. Ngayon, kailangan ng Jiahua Group ng order. Kung hindi na mababayaran ang utang sa... Bagaman ang Jiahua Group ay walang karapatang tumulong sa Shengshi Group, pero dahil nag-request ka, ang tulong na ito, iyak na ibibigay ko. Kung walang tulong ko, grupo ng Jiahua, hintayin na lang mabangkrut. Hindi sinasagot ni Ginoong Lin ang tawa. Kuya Chun, ano bang nangyayari dito? Bigla na lang tinigil ang pakikipagtulungan. Halika. Tingnan mo muna ito. Video na pagtitipon na pagkilala sa pamilya. Alam kayo, gawa ito ni Gumo, yung mapagbigay na tao. Hindi lang yan. Ang video na to ay naging viral. Siguradong nakita ni Ginoong Lin ang video, kaya binawi ang pakikipag... Ang taong ito, hindi ko siya tatantanan. Cheng, anong gagawin natin ngayon? Kung mawala ang partnership na ito, masisira ang cash flow ng Jiahua Group. Ito, maliit lang to, ako bahala. Kaklays Kong SI Maro, Manager SA, Shengshi Group. Hihilingin ko sa kanya tulungan tayong makipagkita kay Ginoong Lin at ikukwento kung paano tayo siniraan ni Gumo. Siguradong may babalik natin ang cooperation. Pwede nang ituloy. Ang galing mo, Kuya Chun. Mas mahusay ka kaysa doon sa mabait pero walang silbi.
Kill. Di ko akalain, 5 taon na mula nung grumat. Ang guwapo mo pa rin talaga. Sakto lang, sakto lang. Pero, Rong, inatawag kita ngayon. Actually, gusto ko makipagkita kay Ginong Lin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita penirapan, basta makipagkita lang ako kay Ginong Lin. Sa mga susunod na pakikipagtulungan sa Shengshi Group, mabibigyan kita ng 10% rebate sa kita. Ano sa tingin mo? Ginong Lin ay matagal ng pabor sa Jiehua Group. Kahit walang rekomendasyon ko, magkikita sila sa saging conference. Mukhang napakasuwerte ko talaga. Kuya Lou, Ang gusto ko, hindi lang 10% ng rebate. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto mo? Siyempre gusto ko pa ng iba. Pao Senior Lou. Margu, darating na ang convoy ng misis nyo. Bumalik kayo sa Beijing para sa Inheritance Conference. 5 taon na ang lumipas. Huwag mo nang tanggihan ang matandang babae. noon, makasama si Tong Yao. Sinakripisyo ko ang mana ng pamilya. At dahil natatakot akong bumaba ang tingin niya sa sarili, pag nalaman niya, itinago ko ang aking pagkakakilanlan. Patago tinulungan ang Jiahua Group maging listed. Pero naloko, Naya, AKO. Oo. 5 taon na. Sa wakas naka-move on na si Ginug. Magiging masaya si matandang ginang. Ginung lang. Ginugu. May isang kliyente, pupuntahan ko muna. Pasik. Gino Ang Lin. Guemo. Ikaw na naman, paano ka napunta rito? Sinong nagpapasok sa inyo? Alam kayo na. Pumunta ka rito para siraan kami kay Ginong Lin. Ang beta mo talaga, ha? Hindi lang sa pinost mo online ang video ng pagtitipon. Nayon nandito ka naman para siraan kami. Luhod, ngayon na. Maghintay hanggang dumating si Ginong Lin at ipaliwanag sa kanya. Kung hindi, huwag niyong sisihin ako kung magiging bastos ako sa inyo. Yung mga pinag-usapan ninyong mga nakakahiya. Ayoko sabihin, baka madumihan bukod pa doon. Magsorry ako? Wala kayong karapatan para dyan. Ang dapat magsorry kayo mismo. Ang dapat magsorry kayo. Mga masamang tao, pinahiya mo ako, tapos ngayon nandito ka pa sa Shengshi Group para magbaliktaran na kwento. Kuya Chen. Huwag mo sayanjan ang oras mos palayasan mo siya. Ang laki ng ulo mo. Nang last time, massacre ka lang. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. May lakas loob kang magpasimuno dito. Alam ba kung saan ka nandito? Siyempre alam kayo. Ikaw ba hindi ang opisina ni Ginong Lin, ang chairman ng Shengshi Group? So ano naman? Napakalaking kontrabida. Hindi ko itatago. Sasabihin ko diretsa. Ang kakles ni Kuya Chen ay manager ng Shengshi Group. Kahit sa opisina ni Ginong Lin ka naming bugbugin. Kahit pa sa harap ni Ginong Lin mismo. Kaya ka naming saktan. Kahit anuman ang gawin namin. Walang maglalakas loob sisihin kami. Titignan ko lang kung hanggang saan ka. Young kakles mo. May lakas ng loob ka bang makipag-usap sa akin? Sige na. Malapit ka na mapahamak pero matigas pa rin ulo mo. Ipakita ko kung ano ang kabayaran ng pagtaksil sa akin. Kuya Chen, gone na. Sabi ng matatanda, mas mabuti ang mabuhay ng walang pakialam. Pero dahil masyado kang malinaw, mamemete, kanale. Lu Zichen. Maglakas loob kang galawin. Pagsisisihan mo ang pagpunta mo sa mundong ito. Alapit ka na sa kamatayan, pero bibig mo tigas pa. Saish, unahin ko na gawin kang magsisi na dumating ka sa mundong ito. Tigil. Secretary Zhou, sakto ang dating mo siya, ang chairman ng Jiahua Group. Tongyao. Secretary Zhao, kamusta? Nagita tayo dati sa Kinansela na ng Shengshi Group ang inyong pakikipagkasundo. Sino ang nagpapasok sa inyo sa opisina ni Chairman Lin? Secretary Zhao, hindi mo alam ang buong kwento. Dapat maganda na ang usapan namin ni Ginong Lin tungkol sa pakikipagtulungan. Kulang na lang ay pirmahan na kontrata. Pero itong tao na to nakisawsaw. Maling pag-intindi ni Ginong Lin ang dahilan ng di pagtuloy na kontrata. Utama, siya na. Dahil sa kanya, nag-post siya ng video sa internet na walang konteksto. Tapos nawalan kami ng dignidad. Ngayon kailangan mo pang pumunta sa opisina ni Jilin para siraan kami. Gusto mong gumamit ng ganitong maruming paraan para ma-frame kami.
Pero sakto ang dating mo. Tamang-tama, itatapon na namin siya palabas. Sabi niyo siya ay sinadyang siraan kayo. Tama. Secretary Zhao, sa totoo lang, ang taong ito ay dati kong asawa. Nagpakasal kami ng 5 taon, pero niloko niya ako habang kasal pa kami. At sinubukan pa niyang kunin ang ari-arian ko. Para maagaw ang ari-arian, gagawin niya ang kasuklam-suklam. Maski pang, nagkakalat siya ng sismis na masama tungkol sa akin. Dahil lamang sa fake niyang video. Maling pananaw si Ginoong Lin tungkol sa kaya naputol ang pakikipagkoper. Dumating kami ngayon dito para linawin kay Ginoong Lin ang hindi pagkakauna. Huwag na huwag kayong magpapadala sa taong yan. Walang ngalang. Isang malaking kontrabida ang tinatawag. Zanang galing lakas and gilup. Joe Ru. Mali ang taong pinunterya mo. Siya gumawa ng peking video. Naputol ni Jilin. Ang pakikipagtulungan. Nahinto ang malaking kita. Una, yang inutil yan. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino talaga siya? Siya ang makapangyarihang tao na di nyo kayang harapin. Ano? Siya ay makapangyarihang tao. Siya ang makapangyarihang tao na di nyo kayang harapin. Ano? Siya ay makapangyarihang tao. Secretary Zhao, huwag mo akong lukohin. 5 taon na kaming magkasama. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao siya? Sa itsura niya. Anong malaking tao siya? Una. Siya lang naman. Isang walang kwenta na house sa husband. Kinain ba ng aso utak nyo? Ako ang sekretarya ni Ginong Lin. Inutusan akong salubungin ang mahalagang bisit. Sinasabi bang nagkamali ako ng tao? Sinabi ni Rongrong na may malaking tao mula sa Shengshi Group na parang sinasabi mo na siya. Paano magiging malaking tao ang isang mabait pero walang kwenta? 5 taon ko siyang nakasama sa buhay. Galit nyo sa mahalagang bisita ng Shengshi Group. Sa tingin ko, hindi na kailangang magpatuloy ang Jiahua Group. Pwede na kayong burahin mula sa Jinghai. Guwamaw. Nagkamali ako. Hindi ko alam kang malaking tao. Pakiusap at tawarin mo ako sa mga nagawa ko. Sa gusto mo. Kung isa lang ako ng pangkaraniwang tao, pwede mo na akong balewalain? Nagkamali ako. Karapat-dapat akong parusahan. Guwemo, nakikaisap kayo sa'yo, bagamat naghiwalay na tayo. Pero sa dami ng taon nating mag-asawa, Sa akin. sigurado may naramdaman ka pa, tama ba? Nakikisap ako sa Ipsilon. Tulungan akong iparating kay Sekretarya Zhao. Hindi ko talaga kayang... Mawasak ang grupo ng Jiahua. Nakikiusap ako sa'yo. Wala nang magagawa. Secretary Zhou. Dalhin mo na sila. Ang grupo ng Jiahua. Matatapos na. Kuya Lu, bakit kayo nakaluhod sa lupa? Rongrong. Nagalit tayo sa mahalagang bisita ni Ginoong Lin. Ikaw ang manager ng Shengshi Group. Pakiusap, tulungan mo kami. Kung hindi, talagang mawawala na ang Jiahua Group. Ginong Lin nasa Yai Room, tinatanggap bisita. Paano niyo siya napagali? Ano? Si Ginong Lin ay tinatanggap ang bisita. Sano siya? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi. Sinabi ni Sekretarya Chow na espesyal na bisita ni Ginoong Lin. Imposible. Kagagaling ko lang sa Yai Room. Nasa Yai Room si Ginong Lin, masayang nakikipag-usap sa bisita niya. Siya biyayang tao na ayan, tika tama siya na. Paano siya nakapasok sa opisina ni Ginong Lin? Ikaw, malaking lokong mandaraya. Naglakas loob kang manloko sa Shengshi Group. Phew. Ano bang nangyayari dito? Nakikipag-usap kami kay Ginoong Lin para sa pakikipirma na kami ng kontrata, pero lumabas ang malas at sumabotehe. Nag-post siya ng isang walang kwentang video. Napahiya at napaniwala si Ginoong Lin ng akala. Tuloy, nakansela ang partnership namin. Bukod pa doon, kunwari siyang bisita ni Ginong Lin. At gusto pa kaming paalisin. Ang laki ng tapang mo. Ang lakas ng loob magkunwari bilang espesyal na bisita ni Ginong Lin. Lumuhod at maghintay kay Ginong Lin. Kang hindi kita palalampas. Manager Ma, mababa lang ang posisyon mo. Hindi mo kilala ang espesyal na bisita ni Ginong Lin. Huwag kang makialam dito. Kung hindi, kahit ang posisyon mo bilang manager, mawawala. Hala! Rongrong! Itong masamang tao ay pinapasok ni Secretary Zhao sa opisina ni Ginoong Lin. Sila ang magkakonsaba. Kakarating mo lang, nakita mo ba si Ginoong Lin na tinatanggap ang espesyal na bisita niya?
Si Zauru, tumulong sa kontrabida para gumawa ng peking. Kung malalaman ito ni Ginoong Lin, tiyak na makakakuha ako ng pagkilala. Malay mo, maging personal na sekretarya pa ako ni Ginoong Lin. Ikaw ang sekretarya ni Ginoong Lin. Tumulong ka naman sa iba na magpanggap. Malaking kasalanan ito. Mas mabuti magluhod kayo ng sabay. Hintayin niyo si Ginoong Lin na bumalik. Pwede pa kitang tulungan magpaliwanag ng maayos, kundi mukhang mawawala pa ang posisyon mo bilang sekretarya. Isang maliit na manager lang, nangangahas ka pang magbanta sa akin. Ilan na raw kapialan sa grupo. Ang lakas mo na babae, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Hintayin mo lang. Security team, pumunta agad sa opisina ni Ginoong Lin. May nagpapanggap na espesyal na bisita dito. Guillermo, ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Sino ang nagpapanggap na espesyal na bisita ni Ginoong Lin? Joru. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon, humingi ng tawad at sampalin ang sarili mo ng 10 beses. Mamaya pag dumating si Ginoong Lin at magsimulang magalit, ipapakiusap pa kita. Kang hindi. Hindi ka lang mawawala ng trabaho, pero ipapaban kita sa buong industriya. Secretary Zhao, pinapayuan kita. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo para sa inutil na yan. Luhod ng maayos at humingi ng tawad. Baka ma-save ang trabaho mo. Hintayin na lang natin dumating ang gusto kong makita. Kung sino ang mawawalan ng kinabukasan. Hindi tumatanggap ng mabuting pahiwati, gusto pa ng parusa. Hulihin sila, dalhin niyo lahat sa akin. Hindi ba kanina sinaktan niyo ako? Bakit ngayon hindi na kayo matapang? Maron. Maxi Zizika. Bago kita iharap kay Emarlin, mangungulekta muna ako ng interes. Tumigil kayo. Kung gagalawin niyo siya, lahat kayo ay sasali sa hukay. Isa lang siyang walang kwenta. Mamati ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Ano ang ginagawa niyo? Abala ba ang chairman sa pagtanggap ng mahalagang, bakit bigla kang bumalik? Ikaw na naman ang sumisira ng plano ko. Sa huli, nagmamadali kaming umalis. Wala nang oras para sa'yo. Lakas loob mong ipagtanggol siya. Kilu tama na. Rongrong, anong kinatatakutan mo? General Manager Ng siyang Ang ganitong babaeng nagugulo. Palasin imo na lang siya. isa lang naman siyang babae na nakikisiping sa asawa na iba. Sige, kasabay pa siyang babadyan. Hindi magagalit si Emarlin. Itong dalawang hangal. Hindi ba nila alam na ang taong ito ay si Emarlin na binabanggit nila? Malinis at walang maliw ang relasyon ko sa relasyong pangtrabaho lang ito. Ikaw pa na ang aneng nagloko. Trabaho? Ikaw inutil. May karapatang usapan ng trabaho. 5 taon na tayong kasal. Hindi ba kita kilala kung ano ka? Sa tingin ko ay itong maliit na dalaga ang kausap mo. Sa kama niyo siguro pinag-usapan ang trabaho. Basto sa salita, ang kapal naman na mukha mo. Ikaw na tao. Nakakasubukan na. Gawin mo yan, subukan mo. Huwag magpadelos-delos. Magandang babae siya, bakit matatakot sa kanya? Rongrong, bakit pinapanigan ang tagalabas? Ikaw ang general manager ng Shengshi Group. Bakit na? Tumahimik kayong lahat. Ikaw ba ang nagdala sa kanilang dalawa? TSK, masama ito. Nagagalit si Ginoong Lin, ano na ang gagawin natin? Oh, bakit naman? Hindi ko ikinahihiya sabihing si Rongrong ay manager ng Shengshi Group. Lalo siyang pinagkakatiwalaan ni Ginoong Lin. Si Rongrong ang nagawa para sa pakikipagtulungan ng Jiahua Group at Shengshi Group. Bukod ba dito, Napagkasunduan na namin ni Manager Mang kontreta. Makipagtulungan sa Shengshi Group, magkakaroon si Manager Man ng isa 0% komisyon. Sa hinaharap dito sa ang Jiahua Group natin ang magiging pinakamataas na grupo. Timajal, huwag magsalita. Manager Ma, anong kinatakot mo? Tayo na ang napili bilang eksklusibong partner ng Shengshi Group. Marami pang magandang bagay ang papara at saka ang mga masamang tao na ito. Palalayasin ko sila mula sa Haijo. Guillermo,
Akala mo ba sa paninira, mapipilit mong kanselahin ng Shengshi Group ang pakikipagtulungan sa amin? Katawa-tawang pangarap. Pagkaharap ni Director Lin, hindi kakanselahin ang pakikipagtulungan at magkakaroon ng mas mabigat na parusa ang masasama. Ang galit ng Shengshi Group, mukhang kayo ulang kang tatanggap. Ikaw na masamang tao, kahit malapit ka ng mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Originally kinasela na namin ang pakikipagtulungan sa GIE Group. Ngayon, ang Shengshi Group ay dapat ilagay ang GIE Group sa blacklist. Inutil ka, kaya mo pang kumatalan sa Shengshi Group. Ikaw ay masamang tao. Matagal na akong nagtitimpi sa Epsilon. Tumahimik ka na. Manager Mara, bakit mo ako sinaktan? Ang babaeng ito ang sumira sa ating kooperasyon. Tama, Ronnie. Bakit montag siya sinampal? Dapat siya ang sinampal mo. Tumahimik ka rin. Paano kita naging kaklase? Napahamak talaga ako dahil sa Epsilon. Anong ibig sabihin montag, Oni? 10% na de debit ay mahala, huwat mata na de pesyo ng bat. Ang dalawang tanga na to. Patavat po, Jinunglin. Ano? Ginoong Lin. Rongrong, baka nagamali ka ng pagkakakilala sa tao. Siya lang ang babae kay Gumo. Paano si Ginoong Lin? Tama. Isang chairman ng Shengshi Group. Paano siya tutulong sa isang mabait na tanga lang? Ako ang manager ng Shengshi Group. Paano ako magkakamali ng tao? Talagang bulag ako sa tingin, kaya ko kayo tinulungan. Ginoong Lin, hindi ko alam na kayo ang nakansela ng kolaborasyon. Nakikiusap ako. Bigyan niyo po ako na hindi na ako gagawa ng sariling desisyon, Ginoong Lin. Paano nangyari ito? Paano siya naging Chairwoman ng Shengshi Group? Bilang manager ng Shengshi Group, nakikibat na at nagsasamantala ka. Nawala ang dangal ng grupo dahil sa'yo. Hindi mo na kailangang magtrabaho bilang manager. Ginoong Lin, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napakahalaga sa akin ang trabaho na ito. Ano pang hinihintay nyo? Hilain nyo siya palabas. Ginoong Lin. Huvak. Ginoong Lin. Pati kayong dalawa. Kayo'y makasalanang lalaki at babae. Hanggat nandito pa ako, ang Jiahua Group ay huwag mag-isip na makakakuha ng kahit anong order sa Haishaw. Ginoong Lin? Hindi ko talaga alam na kayo ang Ginoong Lin. Kang alam kahit 10,000 tapang ako, hindi ko magagawa ito. Kasalanan ko lahat. Ginoong Lin. Lahat ng ito isang hindi pagkakaunawaan. Huwag po kayong magalit. Hindi pagkakaunawaan. Siya ang may kasalanan. Ang taong ito, inutil, sinadyang sabihin ang masama laban sa amin. Huwag maniwala sa mga video sa internet. Sinabi niya ay putol-putol at sinadyang baluktutin para sira. Pumunta kami rito para ipaunawa sa iyo ang nangyari. Tama. Ginoong Lin, para kay Kuya Chen, pare-pareho naman tayong negosyante. Lahat tayo ay para kumita. Pakiusap, ibalik na natin ang kooperasyon. Pwede ba? Bigyan mo siya ng konsiderasyon. Sino siya para bigyan ko ng konsiderasyon? Ginoong Lin. Ano po ang ibig sabihin nito? Tony Yao. Hindi mo naman siguro iniisip na ang pakikipagpartner ni Ginoo Lin sa kumpanyang Jiahua ay dahil sa tulong niya, di ba? Kung hindi, ano? Kung hindi dahil sa akin, paano makikipagpartner ang kumpanyang Shengshi sa'yo? Inangkin lang niya ang kredito ko, at ikaw? Mas pinili mong maniwala sa kanyang kasinungalingan kaysa sa akin na 5 taon mo nang kasama. Kuya Chen. Totabiya ito? Sige, naiintindihan ko. Andyan na si matandang Ginanglin, bilis salubungin mo siya. Yung dalawa? Itapon sila at saka ipagbawal sa buong industriya. Upo. Maapatawad pa. Nabigo kita ngayon. Kailangan ng lalaki ng karanasan. Ngayong nakita mo na ang tunay na ugali nitong Yao. Bumalik ka na sa Manila kasama ko. Manahin mo ang Global Group. Bukod pa rito, si Sisi ay hinihintay ka sa lahat ng mga taon na ito.
Magtiwala ka sa paningin ni, hindi ito mali. Si. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan. Anong nangyayari? Ang pakikipagtulungan ng Jiahua Group sa Shengshi Group ay dahil sa iyo? Bakit si Gumo tumutulong sa akin? Siyempre, dahil sa akin. Anong kinalaman ni Gumo ang masama sa akin? Hindi mo ba napapansin malapit ang relasyon ng masamang tao kay Chairman Lin? Sabihin kong ako ang gumawa. Eminent BA, NI, Chairman Lin? Talaga bang ganito yon? Hindi tamang oras pag-usapan ito. Nawala ng trabaho si Rongrong dahil sa atin. Pasensya na, Rongrong. Kasalanan na nawalan ka ng trabaho. Hindi namin inakala na may relasyon pala si Ginong Lin at ang masamang tao na iyon. Rongrong, narinig ko na ang ninong mo ay ministro ng Global Group. Ikaw na lang ang tutulong sa amin. Tulungan mo ang Jiahua Group malampasan ang krisis. Nangangako ako. Hindi ka namin pababayaan. Sabi ng ninong ko, malapit nang bumalik ang anak ng pinakamayamang tao. Ibibigay daw ni Madam ang Global Group sa batang amo. Magkakaroon ng pagpupulong sa pagmamana matapos 3 araw at pipili ang batang amo ng kasosyo sa harap ng lahat. Pwede nating samantalahin ang pagkakataong ito bilang magandang simula ng pagmamana ng grupo. Hayaan mong tumulong ang ninong ko. Itulak ang kooperasyon ng Jiahua Group at Global Group. Ang galing! Kung makakipag-partner tayo sa Global Group, siguradong magpapasalamat akong mabuti sa'yo. Dahil ayos na ang problema, di ba't dapat niyong kunin na ni Kuya Lu ang marriage certificate niyo? Nga. Dalawang magagandang balita, agad ito. Yaw, umalis na tayo. Guemo. Haminto ka. Sino ang nagpaalam sa'yo, masamang tao, na pumunta rito? Keo. Anong ginagawa ninyo dito? Dumalo sa pagpupulong ng pagmamana. Ay ikaw naman. Ikaw na mabait, pakialam mo rito. Ito ang pulong ng mana ng anak ng pinakamayamang tao sa China. Kaya nasa likod mo ang Shengshi Group. Hindi kayo kwalipikado sumali. Ang pagiging kwalipikado namin, hindi mo pwedeng diktahan. Ang pagpupulong na ito ay may imbitasyon lamang. Gusto niyong makilala ang mayayaman at makapangyarihan, huwag na kayong managinip. Sinong may sabing wala kaming imbitasyon? Idilat ang mata at tingnan ng maigi. Ano to? Parang Memalia. Sa pagkakasulat ko ng listahan, hindi ko sila naimbitahan. Pwe. Ikaw ba karapat-dapat gumawa ng listahan ng imbitasyon? Dito sa Global Group ito. Hindi sa grupo mong Shengshi. Ang mga imbitasyon ninyo. Saan galing? Siyempre, ako ang nagbigay. Ikaw ang nagbigay. Sasabihin ko na sayo ang totoo. Ninong ni Rongrong, bagong ministro ng Global Group. Isang imbitasyon lang, madali lang yan. Lin Sisi. Tanggalin mo ako, malaking kawalan yan sa'yo. O paano, hihingi ako kay daddy na magsabi ng magaganda tungkol sa'yo kay Lola, baka bigyan ka pa ng ilang milyong kontrata. Sayang, pinalampas mo ang pagkakataong makisabay sa akin. Doc Lin, alam ko kung bakit kayo nandito. Ipili mismo si iyong master ng kumpanyang makakapartner. Para simulan ang magandang takbo. Pero sasabihin ko na sayo, wala kang sensa. Tama. Isang salita lang mula sa ninong ni Rongrong, mawawala na sa listahan ang Shengshi Group. Pero, pwede ka naming bigyan na isang pagkakataon. Lumihad ka lang agad. Humingi ng tawad sa pag-alis kay Rongrong. Bagamat hindi na kayo makikipag-ugnayan sa Global Group. Puwit peng may salba ang Shengshi Group. Ikaw. Isang ordinaryong ministro lang. Ang lakas ng loob mo, nangahas kang gumawa ng pandaraya. Ang kapal na mukha mo, paano mo nangahas na bastusin ang ninong ko? Maniwala ka man o ipapapatanggal kita sa ninong ko. Tatanggalin ako. Isang ministro. Wala kang karapatang gawin yan. At saka, Kahit pa may imbitasyon kayo. Hindi kayo makakapunta sa pulong ng mana. guwa mo. Sa tingin kayo, hindi ka nag-isip ng mayos. Ang paanyaya ay tunay. Sino maglalakas loob na di papasukin? Sa Tinjin Keo, ang taong masama na wala namang paanyaya. Hindi makakain na ubas. Kaya sinasabing maasim ang ubas. Totoo namang wala akong paanyaya. Pero makakapasok pa rin ako sa pulong ng mana. Hindi ko pa kailangan ang bagay na ito. Wala kang paanyaya. Sumali ka sa pagpupulong ng pamamana. Akala mo ikaw malaking tao. Pasik Teo. Hayaan natin ang dalawang masasamang loob sa labas maghintay. Kailanman sa buhay na ito. Wala silang pagkakataong makilala ang malaking tao.
Masasamang loob. Panoorin niyo na mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Paano kami nakapasok? Bilisan niyo ang pagsuri. Kapag naantala ang pagpasok namin, hindi mo kayang panagutan yan. Invalid ang mga imbitasyon nyo. Anong ginagawa mo, masamang tao? Ikaw, mabahong gwardiya. Inunit mo ang imbitasyon namin. Gusto mo bang mamatay? May natanggap akong abiso, kanselado na ang imbitasyon. Ano? Wrong. Ano nung nangyari? Ang lakas ng loob mo Ang imitasyon na ito. ay galing kay Ministro Chantao. Paano mo nasabing wala ng bisa? Gusto mo maghanap ng gulo? Kung sino man ang nagbigay sa iyo ng imbitasyon, sinusunod ko lang ang alituntunin. Pakiusap, umatras. Huwag masyadong istorbohin ang pagpasok ng ibang bisita. Ikaw, sinabi kayo na kahit may imbitasyon kayo, hindi pa rin kayo makakapasok. Masasamang tao. Huwag ka masyadong mayabang. Ako nga hindi makapasok. Ikaw pa na walang imbitasyon, lalo na. Tara na. Ano, nakapasok siya. Paano nangyari yon? Wala naman siyang imbitasyon. Paano makakapasok? Ikaw, abahong gwardiya. Wala na siyang invitation. Bakit mo siya pinapasok? Sinadya mo bang ipahiya kami? Umali kayo. Global Group Ito. Mag-ingat o itapon kayo palabas. Ang laki ng tapang mo. Mukhang kailangan kong tawagin si Ninong. Hindi mo pa alam kung anong kaya namin. Ninong. Yung imbitasyon na sinira ng isang mabahong guwardiya sa pintuan. Ang imbitasyon na binigay mo, sinira ng isang mabahong guwardiya sa pintuan. Siege. Hihintayin kita dumating. Masamang tao. Magantay ka lang. Darting na ang AMAKO. Ikaw, guwardiya. Wala nang gagawin. Sino ang pupunit sa imbitasyong ibinigay ko? Ministro ng Global Group. Andiyan na ang ninong ko. Masamang tao, tapos ka na. Ninong. Ang bastos na guwardiya, sabi niyang walang bisa ang imbitasyon. Pinunit pa niya ito sa harap ko. Walang galang. Paano siya nangahas punitin ang imbitasyon ko? Aglabag sa nakatataas. Tanggal ka na. Opo, binata, tumahimik ka. Wala kang kaapatan magsalita. Alis. Ako na ang magpapasok sa inyo. Ang bait talaga ng ninong ko. Hindi talaga sila pwedeng makapasok sa venue. Bastos ka. Ako ang ministro. Ang lakas ng loob mong hangin ako. Gusto mo bang mawala ang buwe mo? Ang mga pwedeng dumalo sa pulong na mana ay puro mga bigetin. Tingnan mo, Kuya Chen. Si MR Wang ng Dingsheng Group. Siya pala ang si ng Houting Group, si Ginong Zhao. Nakikita ko lang ang mga ganitong bigeting tao sa tea dati. Ito pa lang ang simula. Kapag nakipag-partner kayo sa Global Group, Sila pa mismo ang lalapit sa inyo. MR Chen, sa hinaharap, sana'y magtulungan tayo. Pero hindi ito libreng tulong, ha? Mr. Chen, huwag kang magalala kapag naayos ang partnership. Hindi ka namin pababayaan, peti si Rongrong. Ginoong Chen. Pasensya pero pakiusapan ninyo si Sir na magsalita ng maganda para sa amin. Bihira ang ganitong pagkakataon. Hindi na kami makalapit kay Sir. Patty makita man lang siya. Dahil magkaibigan naman kayo ni Rongrong. Gagawin ko ang lahat para tumulong. Sigurado akong kapag nagsalita ako, papayag si Sir Na makipag-collaborate sa inyo. Ang ninong ko ay malapit sa matagal ng kapitbahay na matandang gina. Lubos na iginagalang sa grupo. Kahit si Senior ay nagbibigay respeto sa kanya. Tingnan niyo mabilis. Si Gumo ang masamang tao. Gu Presidente, ito ang pahayag. Pakitingnan ninyo. Ikaw ang gu senior, di ba? 5 taon na akong nakaalis sa bahay. Nalalay mo pa ba ako? Si matandang ginang pinapaboran si Director Lin nasa tabi mo lagi. Ikaf ang guzinyo. Gino. Ang Longfa Group ay matagal nang itinatag sa Maynila. Isaalang-alang ang aming grupo sa araw ng tagumpay. Ginoo, bigyan niyo rin kami ng pagkakataon.
Pag-iisipan ko ito. Ikaw talaga, masamang tao. Paano mo nagawang magpanggap bilang Ginoo? Wala nang paisa ang inyong invitation. Paano kayo nakapasok? Si Ministro Chen ang nagdala sa amin dito. Huwag isipin na may ginawa kang kalokohan sa hindi na kami makakapasok. May malakas na backer sa amin. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. 5 taon akong nagtatrabaho sa Universal Group at hindi ko pa nakikita si Senya. Palamunin na walang silbi. Walang kaunting aura ng isang anak mayaman. Tama. Ako ang ministro ng Universal Group. Huwag isipin na ang Ghost Games ay makakasira sa security invitation. Kaya ko rin silang papasukin. Ikaw na masamang tao, anong karapatan mong tanggapin ang mga business card ng mga bigeting tao? Anong ginagawa mo? Lakas ng loob mo. Paano mo na-insulto si Gushao? Desidido ka bang mamate? Masamang ta, hindi ka gumalang kay Gushao, luhod at magsorry, kundi hindi namin Sinasabi ninyo na siya si Gusha. Ano ba yan? Nagbabayro ka? Sasabihin ko sa inyo. Isa siyang kompletong lalaking umaasa lang sa babae. Paano magiging si Jigu? Tama naman. Ito ang dati kong asawa. 5 taon siyang umasa sa akin parang palamunin. Kung talagang si Jigu siya, hindi ko ba malalaman? Imposible yun. Nasatabi ni gegu si gelin. Bukod kay gegu, sino pa ang pwedeng ma-impress kay gelin? Yan ay dahil may relasyon sila. tumahimik ka, Tongyaw. Malinis at walang bahid ang relasyon namin ni Gushao. Kung magsalita ka ng kalokohan, huwag akong sisihin kung bastos ako. Magiging bastos ka sa akin, Akala ba ito ang Shengshi Group? na kaya mo maghari-harian dito. Sinasabi ko sa'yo. Gayon ako ang espesyal na bisita ng Global Group. Sa mga mata ko, wala kang halaga. Imposible. Ang Global Group ay pag-ari ng pamilya Gu. Paano naman magiging pek ito? Ayon sa sinabi niyo, ang aplidong Gu ay nangangahulugan ng Gushao. Kung ganon, magiging milyon-milyong Gushao sa buong bansa, hindi ba? Kung ganyan, pwede siguro akong magpalit ng apelido. Magpapangalan akong Guzichen. Magiging Gushao din ako. Pero may patunay si Ginoong Lin, impossible itong fake. Sino ba ang pagkatapos manahin ni Ginoong Gu ang grupo, pipili siya ng kumpanya para makipagtulungan. Ito ang magiging pasimula ng seremonya ng pamana. Ginagawa nila ang ganitong panloloko. Dahil gusto lang nila maging matagumpay sa simula. Ginagamit nila ito apakan ang mga kakompetensya. Pag-isipan ninyong mabuti. Kasal ako sa masamang lalaki ng 5 taon. Siya ba talaga si Ginoong Gu? Hindi ko alam. Ang mabait na taong yan, nakipagdiborsyo sa akin. Lahat yon para makasama ang babaeng to. Nakipagdiborsyo ako sa'yo dahil Maari kong patunayan yan. Nandoon ako sa mismong oras na yon. Iniwan niya ang anak niya para sa babaeng to. Kahit anak niya, hindi pinahalagahan. kalokohan. Hindi siya ang tunay kong anak. Kayo talaga. Tingnan mo, nakakabahala na siya. Ano? Dahil sa kabit, pati ang tunay na anak, di pinansin. Hindi inaasahan, ganito pala si Ginoong Lin. Walang kwent. Iniwan na ang pamilya at Nagkunwari pa bilang Gushao, malaking kasalanan nito. Tingnang mabuti. Sino ba talaga ang nangaliwa? Panoorin nyo ng maigi. Sino ba talaga ang nangaliwa? Nakita ko na itong trending topic. Walang pangalan ang matalik na kaibigan, puro kalokohan, pati yung bata tinawag pang walang kwent. Hindi ko inakala na kayo pala yung may gawa nito. Nagkaroon pa kayo ng lakas ng loob para magbaliktad ng sitwasyon. Lahat na ito gawa ng AI. Ginamit ito para lumikha ng kontrobersya. Tapos gagawa ng sarili niyang imaheng nagdurusa. Napakadali lang nito na makasama ang babaeng ito. Oo nga, tama. Kung may nangyari kay Yao Yao at sa anong kinalaman mo doon? kaya ayan. Noong nasa Shengshi Group ako, Inapini. at dahil doon, nawalan ako ng trabaho. Aba, ikaw na maliit na bagay. Ikaw pa lang ng api sa aking inaana. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Magluhod agad at humingi ng tawad sa inaanak ko. Kung hindi, papahirapan kita ng husto. Ako ang paluluhurin? Sa Buwang Manila, wala pang sinuman ang may ganitong lakas ng loob. Gusto kong makita. Saan galing ang kumpiyansa mo? Shento. Ikaw bilang isang ministro, hindi mo man lang iniimbestigahan ang totoo. Ingnan mo ng maigi, sino ba talaga siya? Isa lang naman siyang tamad na umaasa sa iba. Langkiksi, sa kabila ng lahat, ikaw ang chairman ng Shengshi Group. At tinapaboran ng matanda. Kung alis ka ngayon, hindi kita papahirapan. Kung ipipilit mong makialam, huwag mo akong sisihin kung hindi kita igagalang. Hindi mo ako igagalang. Ikaw, manting ministro lang. Ang tapang ng salita mo ah. Lin Sisi, ikaw ang tagapangulo ng Shengshi Group. Pero nandito tayo sa Global Group.
Wala kang karapatang magsalita. Alam mo ba kung anong posisyon ng Global Group sa bansang Hua? Pandaigdigang grupo, inakamalaking korporasyon sa Tsina. Kahit sino sa mga tagapamahala nito. Mas mataas ang posisyon mo. Narinig, MOB. Ito ang agwat sa pagitan natin. Noong hindi pa ako napromote, dahil mas pinapaboran ka ng matandang babae, ngayon, ako na ang ministro. Naniniwala ka ba na kaya kong sirain ang kumpanya mong Shengxi Group? Sirang ako? Karapada pa ka ba? Chen Tao. Narinig na kita. Kakapo mo pa lang sa pwesto. Hindi mo pa nga nabibigyang tibay ang post. Sigurado ka, BA? Napapasukin mo ang gulong ito. Anong kaapatan mo pa kausapin ako ng ganyan? Ngayon inutusan kita. Luhot, akataka. At humingi ng tawad sa inaanak kong, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Kang Ganawen. Hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang pagiging ministro. Ang nakakatawa talaga. Inisip mo bang ikaw si Ginonggo? Munting bagay. Huwag kang masyadong malulon sa pepel. Ang pagpapanggap mo bilang Ginonggo lamang. Sapat na upang hatulan ka ng kamatayan. Kayong makasintahan. Tapos na. Kapag nakaharap kami ni matandang ginang ng pribado, sasabihin ko sa kanya ng buong detalye ang nangyaring gayong araw. Kahit pabor sa iyo si matandang ginang. Walang silbi iyon. Makipagkita ng pribado kay Isu yun. Wala pa kayong karapatan. Kung may karapatan man ako, hindi ikaw ang magpapasya. Lin Qian, ay rerekomenda ko kay Ginonggo ang Jiahua Group para sa magandang simula. Jiahua Group ang pipiliin. Ang slot na ito ay naiserba ko na. Ikaw, mukhang mapapalabas ka na lang dito. Ano? Nareserba na pala ang slot niya. May rekomendasyon pa mula kay Minister Chen. Mukhang wala na tayong pag-asa. Hindi akalain ang magandang simula na reserba na pala. Pero, ayos lang naman yon. Basta't makipagtulungan kayo sa Jiahua Group, parang nakipag-partner na rin kayo sa global group namin. Huwag kayong mag-alala, habang nasa global group pa rin ako. Hindi mapuputol ang negosyo sa Jiahua Group. Napakagaling. Kaya pakiusap, Ministro Chen Tao, pakialagaan kami. Shento, ang lakas ng loob mo. Ministro, nagatapang sa pagbibigay ng desisyon para kay Ginonggo. Lankiksi. Ngayon, kilala ako bilang malapis sa matandang ginang. Wala ka ng kapatang lumaban sa akin. Hindi mo siya kayang protektahan. Kita mo ba yan, mali na bagay? Ang inaasahan mo, hindi mo na mapagkakatiwalaan. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa inaanak ko, kundi hindi ka mapapatawad. Gusto kong makita. Paano mo ako papahirapan ng ganyan? Ipapaalam ko rin sa'yo. Simula ngayon, ang posisyon mo bilang ministro ay papalitan na. Walang galang, malapit na oras mo, pero ang lakas mo pa rin magtigas. Samplean siya. Lamayas ka. Ang lit-lit mo, ang lakas ng loob mong saktan ako. Pinong. Tulungan mo akong magigante. Ikaw na walang hiya, paano mo nagawang saktan ang inaanak ko? Mga tao, dalhin nyo yan sa labas. Basagin ang mga binti ng batang. Huwag niyong tigilan. Kung may lakas ng loob kang galawin ako, pagpupulong ng tagapagmana ngayon, hindi matutuloy. Malit na bagay, akala mo talaga ikaw si Ginonggo ah. Hanggang hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka iyak. Ministro Chen, bilisan mo at asikasuhin siya para makaganti kay Rongrong. Gusto kong makita ng mabuti. Kapag nabali ang binti mo, paano na lang itong pulong? Sige, Fumilo. Tumigil kayo. Ni hindi nyo kilala ang sarili ninyong amo. Gusto nyo bang mamatay? Lin Sisi, itong maliit na bagay, sobra na sa pag-arte. Ikaw, chairman na Shengxi Group, ngayon ay mukhang nadala rin sa eksena. Sinumang sumubok saktan si Rongrong, naghahanap ng QMO. Silin kising gayon, hindi ka may liligtas. Luhod ka ngayon at humingi ng tawad. Baka maawa pa at hayaan kang manatiling buhay. Kung hindi, gagapang ka palabas. Kastonayo akang mag-sorry, hindi kayo karapat-dapat. At ikaw. Balang araw, pagsisisihan ang desisyon ngayon. Pagsizizi. Mas gusto kong makita kung paano magsisi. Kilo na. Dumating na si matandang ginang. Dumating na si matandang ginang. Maliit na bagay, mukhang sinuwerte ka. Pagkatapos ng pulong ng pamana, hahanapin kita para magbayad ng utang. Ang maliit na bagay na ito, talagang sinuwerte.
Kalihim Chen, pagkatapos ng pulong, baliin ang isa niyang binti. Kung hindi, walang saysay ang paghihirap ni Rongrong. Sino ang maglalakas loob na apihin ang inaanak ko? Hmm. Hindi ko sila titigilan hanggang mawalan sila ng lahat. Guemo. Dumating na ang tatlong yugto mo. Gushao, ayo ka lang ba? Pagkatapos ng kumperensya, hindi ko sila palalampasin. Salamat sa pagdalo sa pagpupulong ng pagmamana. Bago magsimula ang pagpupulong, pipili ng batang amo ang kanyang katuwang. Bilang pasimula ng kumpensya ngayong taon. Napagdesisyunan ng slot, wala na tayong pag-asa. Gayon, inaasahan ay makuha ang pakikipagtulungan sa Jiahua Group. Walang silbay. Nakira emo nabie? Gayon, bigeting tao ang sumasama sa Jiahua Group. Lahat na ito'y sa tulong ni Luzichen. Lahat ito'y dahil sa kanya. Yubo. Maliit na bagay lang ito. Hindi dapat pansinin. Sa hinaharap, makikipagtulungan pa tayo sa mas marami pang bigeting tao at hina sa mga pandaigdigang kilalang kumpanya. Sa tamang panahon. Ipasra ang Shangshire Group. Isang salita lang naman yan. Sa tamang panahon, gusto kong makita ang walang silbing tao na nawala ng padrino. Kung magiging humble pa rin siya gayang gayon. Sana mamaya, kaya nyo pa ring tumawa. Ngayon ipapahayag na ang pagpasok ni Ginonggo. Kinakatawan ko ang Global Group. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa tagapagmana ng pagpupulong. Ano? Sia. Siya ba talaga SIG? Paano ito posible? Yaw. 5 taon kayong magkasama. Alam mo, bang siya, asay, jigo? AKO. Siya SIG, Gu. Tapos na lahat. Kahit ako ang paborito ni matandang GNG, hindi na may iwasan ang pagkawala ng aking posisyon. Alam kayo na, Siya na ay isa lang kinatawan. kinatawan. Tama. 5 taon na siyang nakikinabang sa yaman. Kung siya talaga ang Gushao, imposibleng hindi alam ni Yao Yao. Higit pa rito, ang amain ko ay ministro ng Global Group. Paano niya hindi makikilala si Gushao? Kahit hindi ko pa nakikilala si Gushao. Pero ang taong ito, siguradong hindi si Gushao. Pero, kung talagang isa siyang inutil na nabubuhay sa awa ng iba, bakit siya ang natasang kumatawan sa Global Group? Siya at si Lin Sisi ay may malalim na koneksyon, maliban sa rekomendasyon ni Lin Sisi. Ano pa ang karapatan niya bilang kinatawan ng Global Group? Halos naloko na naman ako ng munting ito. Munting bagay. Habang nandito ako, huwag kang umasa na makakabanggong ka. Matandang ginang. Ang kinatawan na itinatalaga mo. Napakalaki na ambisyon niya. Zeno ka? Matandang ginang, si Tonyaw ang tagapagtatag ng Jiahua Group. Malaki ang potensyal ng kanilang grupo. Ipinakikilala ko siya kay Ginoo. Tonyav. Matandang ginang. Ano, Iro? Kilala kita. Sus Mariosep, hindi ko inaasahan na makikilala ako na matandang babae. Maganda ang simula ng batang Panginoon. Para yan. Pagpapahalaga ni Madam C. Kung ang batang Panginoon ay handang makipagtulungan sa ating Jiahua Group, pangako, hindi kita bibigin. Kahit ang matandang babae ay pinahahalagahan siya, magandang simula. Natatakot kaming napalampas ang pagkakataon. Naayon si Ministro Chen sa reputasyon bilang paborito ng matandang babae. Isang salita mula sa kanya ay hindi ko matandaan na inimbitahan kita kahit kailan. Paano ka nakapasok? Sa utos po na matanda. Si Ministro Chen po ang nagdala sa akin dito. Ministro Chen? Bakit mo sila dinala para dumalo sa pagpupulong ng pamana? Ang matanda, bilang pinakamayaman sa bansa, ay isang napakataas na tao. Ang maalala ang pangalan nitong Yao ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Matanda, itong maliit na bagay at si Lin Sisi ang palihim na umaksyon. Sinadya nilang hindi isama si Tong Yao sa pagpupulong ng pamana. Buti na lang at handa ako, kundi hindi niyo siya makikita. Tama pa matanda. Gumawa si Ninong ng malaking kontribusyon. Voluntaryong ibinigay ang paanyaya kay Binibining Tong. Pumayag siyang ibigay ang pagkakataong ito para sa simula. Sa Jiahua Group. Tungkol sa kinatawan na itinalaga mo, may masamang bala, sobrang tapang at naglakas loob na magpanggap bilang batang Ginoo. Sinasabi mong siya ay
Nakpanggap na anak ko? Tama po, ginang. Ang todo, siya pong daddy kong asawa. Kilala ko po siya ng lubusan. Sa buhay niya, paglalaba at pagluluto lang ang alam niya gawin. Iyan ay maaari kong batunayan. 5 taon na kaming kasal. Lahat ng gastusin sa bahay ay si Yao Yao ang gumagastos. Isa siyang lalaking umaasa sa babae. Pasensya na. Napahiya kita. Dapat noon palang nakinig ako sa'yo at nakipaghiwalay kay Tungyaw. Salin sisi ang baba. Para lamang makuha ang unang tagumpay. Ginawa niyong fake ang dokumento para sa lalaking ito. Alisin ang mga kakompetensya. Ang lakas niyong guluhin ang pagpili ng tagapagmana ni Ginoong Xiao. MJ itapon sila palabas. Matandang ginang, si Linsisi naghanap ng taong magpanggap bilang batang ginoo. Baka ang puntirya niya ay ang inyong posisyon. Isang salita lang mula sa inyo, hahanap ako ng tao, paitapon sila palabas at hindi na kailanman makakabalik sa Maynila. Langsiksi. Ngayon, ang posisyon ko sa Global Group ay ibang-iba na sa dati. Ano ang pinagmamalaki mo pa lumaban sa akin? Anak. Noon pa sinabi ko na. Itong si Tongyao. Hindi siya mabuting tao. Pero pilit mo pa rin siyang gustong pakasalan. Ano? Anak? Matandang ginang. Nagkamali kayo ng tao, hindi ba? Paano siya magiging anak ninyo? Tama naman, matandang ginaw. Isa lang siyang taong umaasa sa iba. Ano siya magiging? Isang tunay na tagapagmana ng pamilya. Zampalin Montag siya. Anak ka o Zia. Pwede ba akong magkamali ng tao? Siya. Talagang siya pala si Ginoong Ge. Paano nangyari ito? Tapos na. Lahat tapos na. Amayan. Anong nangyari? Ikaw ang ministro. Paano mo naman hindi malalaman na siya ang batang go? 5 taon na kasing wala si Batang Amo. Paano ko siya makikilala? Aba. GNG, Matanda. Naulol, nabulag ng mantika kaya di ko siya nakilala. Atawarin niyo ako. Chenta. Talagang mataas ang pagtingin ko sa kakayahan mo. Pero mas mahalaga sa akin ang pagkatao. Alisin ang taong tuna-trader. Itapon mo yan sa labas. Huwag na siyang hayaang makapasok muli sa Maynila kahit kailan. Matandang ginang, pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Huwag, matandang ginang. At ikaw naman. Kung malista ang kumpanya ng Jia Hua sa merkado, kaya ko rin kunin muli ang lahat ng ito. Simula ngayon, ang kumpanya ng Jia Hua, mawawala na sa talaan ng mga negosyo dito sa ating bansa. Ikaw nagpalista ng Jia Hua sa merkado? Anong ibig sabihin nito? Akala mo, Talagabang SI. ang tumulong sa pag-angat ng Jia Hua Group. Kung wala si Xiao na tumutulong sa likod, laban ng Jia Hua Group para maging public. At anong basehan ko para makipagtulungan sa'yo? Lu Zichen. Naloko mo ako. Hindi mo ba sinabi na lahat ng ito ay dahil sa'yo? Paano kayo naloko ka? Kung may sisisihin, sigu mo ang sisihin. Anak siya ng pinakamayamang tao. Pero sinadya niyang itago ang pagkakakilanlan. Sinadya niyang pahiyain ka. Guemo. Ibig sabihin, simula pa lang, gusto mo na akong pahiyain. Kang hindi. Bakit mo itinago ng ganito katagal? Hindi ko sinabi ang tunay kong pagkakakilanlan. Natakot akong baka mawalan ka ng kumpiyansa kapag nalaman mo ang kaya naisip kong sa kasal na lang sabihin ang lahat. Pero 5 taon na tayong kasal, hindi mo naman sinabi sa akin. Kung diretsahan ko sanang sinabi sa'yo. Hindi ka naman maniniwala. Kaya naisip taon-taon ipakilala sa mama ko. Para unti-unti mong malaman at matanggap ang totoong pagkatao ko. Pero ikaw, lagi kang umiiwas at may dahilan. At sa totoo lang, pero kumain ka ng reunion dinner kasama ang pamilya ni LZCNG. Guma. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Siguradong mahal mo pa rin ako, di ba? Tongyao. Wala ka ng pag-asa. Anak. Tama ang desisyon mong hindi sabihin sa kanya ang identity mo. Kung hindi, ang kanyang plano, siguradong nakatuon sa ating global group. Sige na. Dapat nang tapusin ang palabas na ITO. Dalhin sila. Gumo, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Gumo, patawarin ako. Guemo.
Isang maliit na insidente lang iyon kanina. Pasensya net na patawa kao kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil napili ito ng anak ko na maging kasosyo sa negosyo, natural na walang anumang lihim dito. Gino Wong Wong. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Di ba maayos naman ang pagtutulungan natin dati? Bakit biglang kinansela ang ating kooperasyon? Noon, dahil kay Ginoong Gu, Akala mo ba makikipagtulungan ako sa'yo? Ginoong Zhang. Hindi mo kanselahin ang Hindi pa tapos ang kontreta. Pinagbawalan na matandang ginang ang Gia, huwag Ru. Sino pa ang makikipagtulungan? Kung may sisihin mo sarili mo pagiging walang hiya mo. Ginoong Zhang. Ibig sabihin ba nito, ang grupo ng Jiahua ay tapos na? lahat tayo'y halos mamamatay na sagot. Anong oras na ito? Hindi mo pa rin alam umuwi para magluto? Ngayon ka lang bumalik? Anong oras na? Hindi mo ba alam magluto? Paano na pangasawa ng anak ang tamad na tulad mo? Bilisan mo at magluto. Pagkatapos magluto, linisin mo rin itong kwarto. Hindi kayo ganito nung hindi pa kami ni Luzichen kasal. Bekiray na? Hindi ba sinabi mo, noong hindi pa kasal? Tama. Ngayon, kasal na kami. Paglalaba at pagluluto ay trabaho ng babae. Anak ko, Hindi siya maglalaba o magluluto para sa'yo. Sobra na kayo. Lucas Zaragoza, lumabas ka rito. Ano ba ang inginayan? Ah. Kakagising kayo lang, disturbo naman kayo. Kale. Kayong dalawa ba talaga naging magkasama? Huwag kang magamali ng akala. Dalawa lang kami. Magabarkada. Luz Sichan. Magkasama na nga matulog. Nagabarkada parin da? Hayop ka. Lumayas ka, masamang babae. Akala ko noon kay Gumo, ganyan din ang sinabi mo. Luz Sichan. Nakita ko na ang totoong ikaw. Maghiwalay na tayo. Sige lang. Pero ang mga ari-arian, dapat kalahati sa bawat isa. Nananaginip ka ba? Akin ang prong yan. Nagpacheck ba kayo in pre-marriage na Ariarian ng nagpakasal kayo? Ah, Naintindihan ko na. kaya pala kayong dalawa matagal nang magkasama. Para lang palalukuhin ako at kunin ang mana ko. Anak. Ang tatay mo, isa siyang walang kwenta. Kasama niyang gayon ang babaeng mapagpanggap. Lahat ng ito ay karma. Puro karma ang nangyayari. Gusto niyo ng pera, sasabihin kayo, sa panaginip lang. Ang kumpanya ay bankrupt na, pati ang bahay na ito. Maubos na rin ng bangko. Ang mga plano ninyo. Wasak na. Ano? Ha ha ha. Ayon sa mga patakaran, isasara namin ang mansyon na ito. Malit na babae, dahilan ang wala kay min nakuha kahit sentimo. Sayang lang ang oras namin. Anak, alis na. Punta tayo sa grupo ng Jiahua. Kunin ang lahat ng pwedeng kunin. Tara. Sa wakas. Buong panahon. Ang tapat sa akin. Ay asay mo. Si Luzikshen dahil sa malaking utang sa sugal. Hinayaan ang asawa't anak bilang kabat at pinatay ang kanyang mga magulang ng puwersahan. Lahat ng ito ay nararapat lamang na karma niya. Salamat. Ang mabubuting tao ay pinagpapala.
Asawa kayo. Ang bait mo talaga. Ang tunog na ito ay kung hindi dahil sa aking pagkabulag at pagkakamali noon. Ang masayang namumuhay kasama si Gumor sa nang gayon ay ako. Gumor, patawarin mo ako. Nagkamali ako.